Karamihan sa atin ay alam na si Rizal ay isang henyo. Siya ay maraming talento at maraming nalalaman sa pag-aaral. Natutunan niya ang 22 wika at 24 na propesyon. Halika, tuklasin natin ngayon kung ano ang kinalaman ng kanyang edukasyon sa kanyang pag-unlad. Sinamahan siya ni Pasiano na magparehistro sa Ateneo Universidad. Ngunit tumanggi si Padre Magis Fernando sa dalawang kadahilanan. Una, huli na siya sa pagpaparehistro at ang ikalawa ay may sakit siya at kulang ang laki para sa kanyang edad. Nakapasok si Rizal sa Ateneo sa tulong ni Manuel Ceres Burgos, pamangkin ni Padre Burgos. Pinayuhan siyang gamitin ang pangalawang apelyido na Rizal dahil ang apelyido na Mercado ay pinaghinalaan ng mga otoridad ng Espanya. Natukoy ang apelyido na malapit kay Padre Burgos dahil si Pasiano na ginamit ang apelyido na iyon noong nag-aaral sa kolehiyo ng San Jose at sinasabing paboritong estudyante at katiwala ni Padre Burgos. Ang sistemang pang-edukasyon ng mga Heswita noong panahong iyon ay gumamit ng kakaibang motibasyon at pagpapasigla upang matamo ang pagkatuto mula sa mga mag-aaral. Ang klase ay nahati sa dalawang pangkat, ang Imperyong Romano at ang Imperyong Carthaginian. Maganda ang kalahating taon ni Rizal sa pag-aaral sa Ateneo. Siya ang pinakamatalino na mag-aaral sa buong klase. Nanalo siya ng kanyang unang premyo para sa isang relihiyosong larawan. Upang mapabuti ang kanyang wikang Espanyol, kumuha siya ng isang tutor sa kolehiyo ng Santa Isabel. Ang kanyang ikalawang kalahating taon sa Ateneo ay hindi kasing ganda ng una dahil naiinis siya sa mga sinabi ng kanyang propesor dahil pangalawa siya sa klase. Sa kanyang unang taon sa lungsod, sumama siya sa bahay ni Doña Pepay na nasa loob ng Intramuros. Ang pinakamasayang taon ni Rizal ay ang kanyang ika-4 na taon sa pag-aaral. Naging interno siya ng Ateneo kaya mas makakapag-concentrate siya sa kanyang pag-aaral dahil kaya niyang manatili sa school premises. Nakilala niya ang isang propesor na nagbibigay inspirasyon sa kanya na mag-aral ng mabuti at magsulat ng tula. Siya ay si Father Francisco Paula Sanchez, isang mahusay na tagapagturo at scholar. Si Rizal ay nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas o UST mula 1877 hanggang 1882. At ang panahong ito ay mahalagang bahagi sa kanyang pagbabagong isip at paghubog bilang isang nasyonalista. Nagsimula siya sa kursong filosofiya at letra. Ngunit kalaunan ay lumipat sa medisina, partikular na sa larangan ang ophthalmolohiya upang matulungan ng kanyang ina na noon ay nagkaroon ng problema sa paningin. Bagamat isang masipag at matalinong estudyante, ang mga karanasan ni Rizal sa UST ay puno ng mga hamon at pagkadismaya. Sa UST, nakaranas si Rizal ng hindi pagpantay na pagtrato at diskriminasyon mula sa mga praile at guro na pabor sa mga mag-aaral na Espanyol kaysa sa mga katutubong Indio. Ang mga praile na may malakas na impluwensya sa edukasyon sa Pilipinas ay madalas nagpapakita ng mababang pagtingin sa mga Pilipinong mag-aaral. Naranasan ni Rizal ang pagbaliwala sa minsang pangungutya mula sa kanyang mga guro, bagay na nagpalala ng kanyang damdamin ng pagnanais na ituwid ang mga maling sistema kolonyal. Bilang estudyante, hindi lamang akademikong hamon ang hinarap ni Rizal kundi pati na rin ang mga personal na karanasang pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay at lipunan. Naging aktibo din siya sa pagsusulat kung saan ipinahayag niya ang kanyang mga damdamin at opinyon ukol sa mga isyong panlipunan. Noong panahon sa UST, nakapagsulat siya ng ilang tula at sanaysay kabilang
ang Ala Juventud Filipina na humihikayat sa mga kabataan na gamitin ang kanilang talino at kakayahan para sa pag-unlad ng bayan. Sa kabila ng kanyang kasipagan, naranasan ni Rizal ang mabigyan ng mga mababang marka kumpara sa kanyang mga kapwa mag-aaral na Espanyol. Isang senyales ng mga diskriminasyon. Dahil sa mga karanasan nito, napagtanto niya na ang edukasyon sa ilalim ng sistemang kolonyal ay isang kasangkapan ng pang-aapi. Ang mga hindi patas sa karanasan sa UST ay isa sa mga dahilan kung bakit nagpasyang magpatuloy si Rizal ng pag-aaral sa Europa. Sa paghahangad na mas mataas na antas ng edukasyon at mas malawak na kalayaan sa pagpapahayag ng kanyang mga ideya. Sa kabuuan ng mga taon ni Rizal sa UST ay puno ng mga hamon. Ngunit ito rin ang naging panahon kung saan mas lumalim ang kanyang nasyonalismo at pangarap na magbigay ng kontribusyon para sa kalayaan at kagalingan ng kanyang bayan. Ang kanyang mga karanasan sa UST ay nagtulak sa kanya hanapin ang hustisya at pagtaguyod ng pantay na karapatan para sa mga Pilipino, na sa huli ay naging bahagi ng kanyang mas malalim na adikhain para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang buhay ni Rizal ay isa ring kwento ng punong-puno ng karanasan, mga kaibigan at paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng mga bagong tao at naimpluwensyahan ang kanyang buong pagkatao sa kanyang iba't ibang lakad sa buhay. Ilan sa mga ito ay ating tatalakayin kung sino-sino ba ang nakaimpluwensya kay Rizal. Doña Teodora. Ang mga turo ng kanyang ina ay nagbigay kay Rizal ng napakalaking aral sa buhay. Ang pinakamalala sa lahat ay ang Fable of the Moth. Gayon din, ang matauhan sa Noli Me Tangere ay hango sa kanyang ina, sina Don Rafael Ibarra at Sisa, na naging biktima rin ng kawalang katarungan. Isa ang kanyang ina sa mga naging inspirasyon niya sa kanyang buhay. Nagpasya siyang kumuha ng ophthalmology upang mailigtas ang mata ng kanyang ina. Ang impluwensya ni Doña Teodora kay Rizal ay mahalaga sa kanya ang pag-unlad bilang individual at pambansang bayani. Ang kanyang mga turo, pinahalagaan at suporta ay nakatulong sa paghubog ng talino, pagkatao at pagmakabayan ni Rizal na gumabay sa kanya sa kanyang paglalakbay upang itaguyod ang mga karapatan at dignidad ng mamayanang Pilipino. Pasiano Rizal Mercado. Siya ay nagkaroon ng malalim na pangmatagalang impluwensya kay Jose Rizal. Kumikilos bilang parehong tagapagturo at tagapagtanggol. Ipinakilala niya kay Jose ang mga ideyang nasyonalista na sa kalaunan ay hahantong sa kanyang upang maging pinuno sa kilusang propaganda at tumulong sa pag-aalaga ng kanyang intelektual at makabayang pagunlad. Ang tahimik na lakas, dedikasyon ni Pasiano sa adhikain ng Pilipino at walang pag-iimbot na suporta ay nagbigay daan kay Jose Rizal na tumuon sa kanyang misyon na ipaglaban ang mga karapatan at kalayaan ng mamamayang Pilipino. Maximio Viola. Naimpluwensyahan niya si Jose Rizal at sa kilusang propaganda ay hindi maaaring palakihin. Ang kanyang pinansyal na tulong para sa paglalathala ng Noli Me Tangere ay napakahalaga sa pagtiyak na ang nobela ay umabot sa malawak na madla. Nasa huli at nakakatulong na magbigay ng inspirasyon sa paglaban para sa mga karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Ang suporta ni Viola kay Rizal ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkakaibigan, pagkakaisa at paniniwala sa isang layunin. Gayon din ang critical na papel na maaaring gampanan ng mga individual sa paghubog ng kasaysayan sa pamamagitan ng tahimik ngunit makabuluhang mga kontribusyon. Dr. Fedor Jagor ay lubos na nakaimpluwensya sa intelektuwal na paglago at nasyonalistang pananaw ni Jose Rizal.
Ang kanyang kritikal na pagsusuri sa pamumuno ng Espanyol sa Pilipinas, kasama ang kanyang pagbibigay diin sa edukasyon at pag-unlad, ay malalim na umilangaw sa sariling kaisipan ni Rizal. Sa reforma, ang pananaw ni Jagor tungkol sa paghina ng kapangyarihan ng Kastila at ang pagpasok niya kay Rizal sa mga European intelektual na bilog ay hinggit naman nagbibigay kapangyarihan kay Rizal upang ituloy ang kanyang misyon para sa mamamayang Pilipino. Sa huli, ang impluwensya ni Jagor ay nakatulong sa paghubog ng landas ni Rizal bilang isang reformador at pambansang bayani na nagbigay inspirasyon sa kanya na magtrabaho tungo sa kalayaan ng Pilipinas. Dr. Carl Ernest Suger ay gumanap ng mahalagang papel sa paghubog ng karera ni Jose Rizal bilang isang ophthalmologist na nagbibigay sa kanya ng mga teknikal na kasanayan at propesyonal na karanasan na kinakailangan para sa tagumpay sa larangan. Ang impluwensya ni Suger ay lumampas pa sa medikal na pagsasanay dahil tinulungan niya si Rizal na bumuo ng siyentipikong diskarte at disiplina sa kalaunan ay magbibigay daan sa kanya na makapag-ambag ng makabuluhang sa kapwa propesyon ng medisina at sa mamamayang Pilipino. Si Gobernador General Emilio Terrero bilang isang tagapagtanggol at kaalyado ni Jose Rizal sa isang kritikal na panahon ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay kay Rizal ng proteksyon at pagsuporta sa kanyang mga pagsisikap na tugunan ang mga pang-aabuso ng mga praideng Espanyol at ang sistemang enkomenda sa Calamba. Tinulungan ni Terrero si Rizal na isulong ang kanyang nasyonalista at reformista na mga layunin. Ang mga progresibong panindigan ni Terrero, bagamat sa huli ay nalilimitahan ng mga pampulitikong realidad ng kolonyal na paghahari. Ginawa siya isa sa ilang makapangyarihang kaalyado ni Rizal, pakikipaglaban para sa hustisya at reforma sa Pilipinas. Andres Bonifacio at ang katipunan sa pagbabalakas kay Jose Rizal. Bilang isang kaway ng mga otoridad ng Espanya, ang matinding paghanga ni Bonifacio sa mga sinulat ni Rizal at ang mga revolusyonaryong mitiin na kanilang inspirasyon ay naglagay kay Rizal bilang espiritual na pinuno ng paglaban para sa kalayaan. Kahit na hindi niya direktang sinusuportahan ang mga pamamaraan ng katipunan, ang paggalang ng katipunan kay Rizal ay nag-ambag sa desisyon ng pamahalaang Espanyol na natawag siyang banta. Nasa huli ay umantong sa kanyang pagbitay, kaya ang paniniwala ni Bonifacio kay Rizal at ang pag-usbong ng katipunan ay mga pangunahing salik sa paghubog ng kapalaran ni Rizal bilang martir para sa Rebolusyong Pilipino. Si Leonor Rivera, ang tunay na pag-ibig ni Jose Rizal at isang makabuluhang impluwensya sa kanyang personal at emosyonal na buhay. Ang kanilang relasyon, bagamat komplikado ng mga hadlang sa pamilya at panlipunan, ay nailalarawan sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Ang impluwensya ni Rivera sa trabaho ni Rizal at ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanya ay sumasalamin sa malalim na epekto niya sa kanyang buhay. Kahit na sila ay nahaharap sa paghihiwalay at panggigipit sa lipunan. Josephine Bracken ay isang mahalagang bahagi ng personal na buhay ni Jose Rizal, partikular sa panahon ng kanyang pagkatapon sa dapitan. Bagamat walang konkretong katibayan ng isang formal na pag-aasawa, ang kanilang relasyon ay malalim na makabuluhan at minarkahan ng
magkakasamang paghihirap. Ang buhay ni Bracken pagkatapos ni Rizal, kasama ang kanyang pagkaasawa kay Vicente Abad, ay sumasalalim sa kanyang paghahanap ng katatagan kasunod ng magulo at kalunos-lunos na mga pangyayari noong panahon niya kasama si Rizal. Ang kanyang papel sa buhay ni Rizal ay nagdaragdag ng isang personal na dimensyon sa kanyang kwento na nagbibigay diin sa emosyonal at pribadong aspeto ng kanyang pag-iral sa gitna ng kanyang pampubliko at revolusyonaryong mga tagumpay. Good day everyone, I'm Julina Morse, our group assigned to report the birth of propagandists, and I'm the one who assigned to report the symbolization of the propaganda movement. Propaganda movement is a literary and cultural organization 1872 by Filipino immigrants who had settled in Europe. It aims to increase Spanish awareness of the needs of its colony and to propagate close relationship between colony of the Spain. Maraming Pilipino ang nasa Europa at bumubuo ng kilusan sa Espanya para sa reforma ng Pilipinas, ang pagsasama-sama ng maraming Pilipino. Ang layunin ng propaganda ay mapayapang paglipat ng Pilipinas mula sa pagiging isang kolonya mula sa Espanya. Naniniwala ang propagandist na mas mabuti kung ang mga Pilipino ay magiging mamamayang Espanyol dahil sa tinatamasang parehong karapatan at pribilehiyo. Ayon sa liham, ang mga tagasunod nito ay humihingi ng kalayaan mula sa Espanya kundi mga reforma. The execution of Dagong Bursa awakened the Filipino and inspired the organization of the propaganda movement. Ang pagiging martir ng tatlong pari ay maliwanag na nakatulong upang magbigay ng inspirasyon sa organisasyon ng propaganda na naglayong maghanap ng mga reforma at ipaalam sa Espanya ang mga pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan nito. The members are known as the propagandists or reformists. Sila ay kinilala na sina Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, Antonio Luna at Graciano Lopez Haina. Sa simula, ginusto ni Rizal at kanyang kapwa Estrado na hindi makuha ang kalayaan mula sa Espanya. Sa halip ay gusto nila ang legal na pagkapantay-pantay para sa parehong karapatan ng mga katutubo. Bukod sa iba pang ekonomiya na hinihingi ng mga Estrado, ang Pilipinas ay kinatawan at itinuring na isa sa lalawigan ng Espanya, sekularisasyon ng parokya. Good day everyone, my name is Mika Joyce M. Galauran. Our group assigned report to the goal of the movement. Representation in the Philippines in the Cortes Generales, the Spanish Parliament. Political. The Philippines was allowed representation to the Spanish court. Representative, however, was mostly Spaniards who worked for their own interests in the colony. Representation was later of the state. This deprivation became one of the complaints of the propagandists who were seeking from reform from the Spain. Secularization of the clergy. Anything you said of circular of diocesan prices rather than from the religious order. In the Philippines context, secularization means merely nationalizing the Catholic Church by replacing the pair with native secular prices. This was a reaction to the Spanish pair who were perceived as the abstract to the education program and freedom. Legalization of Spanish and Filipino equally. What is the impact of Spanish rule in the Philippines? On the Philippines include the intrusion of the Catholicism, the development of cities, and the establishment of a trade network with the China and the Spanish America. Provision of Spanish citizenship to Filipinos. A lot of the Filipinos think it's difficult to obtain citizenship, but because of the historical relationship of Spain with the Filipinos, the Philippines, who has been living legally in the Spain from the past 2 years, can already apply the Spanish citizenship.
recognition of the Philippines as a province of Spain. For the next 300 years, the Philippines was a Spanish province. Trade and communication between Spain and the Philippines was administered by the Manila Galleon in 1896. The Philippines Revolution began the independence from Spain. Abolition of polio by service, labor service, and the bandala. Forced sales of local product to the government. Who abolition follow by service in the Philippines. It was abolished in 1898 after the Philippines Revolution and by the incoming U.S. colonial administration. Technical follow by service show refer to the labor part of the encomienda. It was the annual draft of the fixed duration for all local mills of a certain age range. Guarantee of the basic freedom. Number 1, freedom of conscience and religious. Number 2, freedom of thought, belief, opinion, and expression, including freedom of the press and other media of the communication. Number 3, freedom of peaceful assembly, and for the last number 4, freedom of association. Equal opportunity for Filipinos and Spanish to enter government service. The central government was headed by a governor-general appointment by the King of Spain who had vast inclusive legislative and judicial power. Local government include provincial governor and town mayor. Si Rizal ay isa sa mga nangunguna sa kilusang propaganda na naglalayong itaguyod ang mga reforma sa politika sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Ang kanyang pag-aaresto noong 1892 ay naging isang makabuluhang dagok sa kilusan kaya tuluyang pumigay ito. Dagdag pa dito ang pagkamatay ni Graciano Lopez Haina noong January 18, 1896 at Marcelo H. del Pilar noong July 4 ng kaparehong taon nang dahil sa tuberculosis na naging malaking parte ng kilusang propaganda. Inaresto si Dr. Jose Rizal noong July 6, 1892 dahil sa kanyang mga aktibidad na itinataguyod ang reforma at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pamamagitan ng Samahang La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay ang pagpapaunlad ng komersyo, industriya at agrikultura, pati na rin ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Dahil dito, nakita siya ng mga otoridad ng Espanya bilang isang banta sa kanilang pamamahala, kaya siya ay inaresto at ipinatapon sa dapitan. Gayunpaman, ang pagsulat ng kilusang propaganda ay naging inspirasyon ni Andres Bonifacio para itayo ang KKK o Kataas-Taasan, Kagalang-Galangan, Katipunan ng mga Anak ng Bayan, na kilala rin ang mga samahang ito sa bansag na tinatawag na Katipunan, naglalayong bigyan ng kalayaan ng Pilipinas na maging isang malayang bansa at tuluyan niyang sumiklab ang revolusyon ng Pilipino matapos nito.